Mag-iingat ka doon ha, magtino ka rin doon. Paalala ni Penelope sa binata habang inaayos ang botones ng long sleeves ito. Sa araw na yun naaalis si Aldover at pinipigilan niyang emosyon. She is trying hard not to cry. Ngunit hindi pa man nakakalabas ng pintuan ng bahay niya si Aldover, naginit ang mga mata niya at nagbabadya ng pagpatak ng luha. Yes ma'am. Nakangising sagot ni Aldover. Iningusan niya ito. Patingin muna ng wallet mo, may titingnan lang ako. Dinukot ni Penelope sa bulsa nito ang wallet at binuklat iyon. Mabilis na pinagana ng mata at muling ibinalik sa bulsa nito. Anong tinignan mo? Pera? May gusto ko bang bilhin, hon? Magsabi ka lang. Bibigyan kita. Hindi yun ang hinahanap ko. Tinitingnan ko lang kung may condom dyan sa wallet mo. Napangiti si Aldover. Wala ka talaga makikita dyan. You see? Hindi naman ako magloloko doon. Pupunta ako doon para sa negosyo namin at sa isang linggo. Kailangan matapos kong trabaho ang kailangan kong gawin doon. Hinaplos ito mukha niya at madamdaming tumingin sa mga mata niya. You take care here, okay? Sunod mo ang advice ng doktor mo sa Johan. Kumain ka lagi. Isang linggo ako mawawala kaya hindi ko kayo mababantay ni Baby Gasol. Umangat ang kilay ni Penelope at naaliw na tinignan si Aldover. At talagang ipupush mo ang pangalan na yan ng baby natin? Why not? Kung yun ay ipapangalan natin sa magiging baby natin, baka habol-habulin pa siya ng mga babae tulad ng daddy niya. Mayabang ng umiti ang binata. Paano kung hindi lalaki ang gender na magiging baby natin? Papangalanan mo pa ba ng Gasol? Nope. Hahayaan ko na ikaw na magdesisyon na magiging pangalan ng anak natin. But if our baby is a boy, he will be Gazul Firongkilio. See? Ewan ko lang kung di ba maging heartthrob ang baby natin. Hala, pwisit ka talaga? Natatawang hinampas ni Penelope ito sa dibdib. Kung ano nung naiisip mo, basta mag-iingat ka sa pagpunta mo doon, okay? He nodded. Then she gave him a light kiss. Ngunit hinawakan ni Aldover ang likod ng ulo niya at ang marahang halik ay lumalim. His lips mated with hers in a passionate, steamy kiss. Ramdam ni Penelope sa halik ni Aldover na mangungulila ito sa kanya. Kapag magkalayo na sila, labi siya nitong hahanap-hanapin. Pinapadama nito sa kanya na mahal siya nito at siya lang babaeng hahalikan nito sa ganoong paraan. Tuluyang nabuo ang luha sa mga mata niya. Hindi na niya namalayan na malayang umaagos sa mga luha niya sa kanyang pisngi. Napansin niyo ni Aldover at bahagyang humiwalay sa kanya upang tingnan ang mukha niya. And then she could not control her emotions anymore. Napakagulhol na siya. Honey! Mahigpit na niyakap siya ni Aldover at sinuksok ang ulo sa leeg niya. Please don't make this hard for me. Ayaw kitang makita na umiiyak habang paalis ako. Baka imbes na matuloy ako at mas gustuhin ko pa na manatili sa tabi mo at sirain ang pangako kay Dad na akong papalit sa kanya sa pagpunta sa US. No, please. No, Aldover. Pumunta ka. Huwag mo sirain ang pangako mo sa dad mo. Don't mind me. I am just like this, you know. Alam mo, iyakan talaga ako eh. Shh! Hindi iyakin ang kanila kong Penelope. She is strong, independent, and she is the most beautiful girl that I had ever seen. Mas lalo siyang napaiyak sa sinabi ni Aldover. Humigpit ang yakap ni Penelope dito. Parang pinipigilan itong umalis, not wanting to let him go. Sinaway niya ang sarili tuluyang humiwalay sa binata. Yes, he was right about her. She is strong and independent. She can survive without seeing her boyfriend for 1 week. Ngunit hindi basta nobyo lang si Aldover. Hindi na lang ito isang gwapong kapitbahay na nang iirita sa kanya tuwing umaga. Hindi na itong lalaking kinaiinisan niya tuwing nakikita niyang hubad-baro sa tapat ng bahay niya. Si Aldover ng lalaki nagpadama sa kanya ng totoong pagmamahal. Ang lalaki minahal siya kung sino siya at kung anong meron siya. Hindi pa siya nakakaramdam ng kakontentuhan sa buong buhay niya, ngunit nabago yun ang mahalin niya sa Aldover. She was a complete woman now. A happy, contented, pregnant woman. And that's all because of Aldover's love. Pinahid ni Penelope ang luha sa pisngi, dinaan sa taong pagiging emosyonal. Hirap pala magbuntis, masyado nakakapag-emote. Hindi naman siya talaga ganon. Aldover will be out of the country for 1 week, at kung umiyak siya, dinig ba niyang may asawang OFW? Nagiging dependent and clingy na ba siya kay Aldover? I understand. Babalik din ako pagkatapos ng trabaho ko sa US, and we're going to have a vacation again. I promise. She nodded and smiled. Don't mind me. Mabilis lang naman ng 1 week, hindi ba? Pag may free time ka, tumawag ka lang sa akin, ha? Muli siya nitong niyakap. Mga 2 minutong gano'n ang tayo nila bago nagdesisyon si Aldover na umalis na. Hindi na siya sumama pa sa airport. Natatakot si Penelope panoorin ang paglayo ng binata. She was afraid she would find herself crying again. Masyado na yata siya nagiging emosyonal. Inutusan niya ang sariling kumalma at maging masaya na lamang para sa binata. Yes, she need to be happy for him. She need to be proud of him. Dahil ang lalaking minahal niya ay responsable at hindi napapagod magtrabaho para sa mga mahal nito. Kumaway siya kay Aldover. Take care, honey. Sigaw niya. Muntikan pa siyang pumiyok, trying so hard not to show weakness. Ngumiti sa kanyang binata. You take care too.
Pinanood niya ang papalayong sasakyan. Pagkatapos ay nagtungo ulit si Penelope sa kwarto niya at humiga siya sa kanyang kama. Niyakap niya ang una na ginamit ni Aldover. Nilanghap niya ang amoy ng binata na naiwan doon. Hindi pa man lumilipas ang isang oras na hindi niya ito nakikita, namimiss na agad niya si Aldover. Oh God, she loved him so much. Maya-maya tumayo na siya sa kama at nagbihis. Hindi magugustuhan ni Aldover kapag nakita siya nito na masyado nagmumukmok sa loob ng kwarto sa pag-alis ito. Naniniwala siyang mas gusto nito na maging masaya siya at ipagpatuloy ang mga ginagawa niya noon. Napangiti siya at humarap sa salamin. Bigla niyang narealize na nakakasawa na ang look niya. She needs to get another makeover. Tama. Imbes na isipin niya si Aldover, aabalahin mo niya ang sarili niya sa iba't ibang bagay. And she would start with getting a beautiful makeover. Para pagdating ni Aldover, masasorpresa niya ito. Pagkatapos ng ilang oras na ginugol ni Penelope sa loob ng parlor, maganda ulit ang bagsak ng buhok niya. Sumasabay sa kanyang galaw hanggang balikat na buhok niya. Feel na feel tuloy niya ang maglakad sa mall. Napapangiti nilang ang dalaga kapag may mga lalaki na papalingon sa pagdaan niya. Pakiramdam tuloy niya ang ganda-ganda niya. Hindi niya tuloy maiwasan maalala si Aldover. Naku, kung kasama lang niya ang binata, nakakasiguro siya na kasimangot ito at binigyan ng matalim na tingin ang mga lalaking pinadadaanan sa ng tingin. Dumaan muna si Penelope sa isang fast food chain na makaramdam siya ng gutom. Nakasakay na siya sa taxi pa uwi nang magring ang cellphone niya. Hello, Talia, napatawag ka. May problema ba? Pagsagot niya sa tawag ng kaibigan. Hay nako Penelope, nandito na naman si Kulit. May bahid ang pagkaitang sabi ni Talia. Sinong Kulit? Eh sino pa ba? Eh di yung best friend mo nagpapalipad hangin sa'yo? Sino? Si Hayden? Yes, yes. At nandito na naman siya with his gorgeous face and hot body. Natawa si Penelope sa komento ni Talia. Ano naman ang ginagawa niya dyan? Nililigawan ka ba niya? Of course not. Kahit gwapo siya at saksakan ng hotness, hindi ko siya type, no? Oo nga pala. Mga tipo ni Robbie ang type mo. Bad boy type. Napangiti si Penelope nang mawala ng imik si Talia. Nandyan pa ba si Hayden? Ah, oo. Ang kulit nga eh. Sabi ko sa kanya wala siyang pag-asa sa'yo pero ayaw pa rin sumuko. Kahit yata iparas ko kay ate, hindi aalis. What? Napahagikik ito. Ano kasi, pinapasok ko si Kati sa office mo. Tapos sabi ko kay Hayden na nandoon ka dahil gusto ka nga daw makausap. Pinapasok ko siya doon. Not knowing na nandoon ang Becky. At nila ko ang pinto ng office mo. Napahalakak si Penelope. Parang nagpe-play sa utak ng eksena na maaaring mangyari habang nakakulong sa office niya si Kati at Hayden. Loka ka? Baka mamaya masampa ng kasong pananamantalang empleyado ko, ha? Naku, hindi yun. Mukha nga nakaraos si Aiden paglabas ng office mo eh. Gayun na lang ang lakas ng halakak na Penelope sa loob ng taxi. Bruha ka? Sige, hintayin mo ako dyan. Dapat na niyang kausapin ni masansinan si Hayden. Kung totoo man siguro nararamdaman ito sa kanya, hindi niya dapat pa napasahan ito sa wala. Dere-derechay na niyang lalaki. Pagdating ng dalaga sa Penelope's restaurant, binati siya ng guards at pagkatapos nalubong siya ni Talia. Tila naman nakahinga ng maluwag ang itsura ng kaibigan na makita siya. Glad you're here. Nasaan na? Tanong niya. Tinuro nito si Hayden na nakaupo sa isang mesa. Mukhang kanina pa ito naghihintay doon. Nakaramdam siya ng guilt. Dapat tinapat na agad niya ito noong nakaraan. Humugos siya ng malalim hininga bago nilapitan si Hayden. Hi! Bati ni Penelope. Napangiti ang binata na makita siya. Penelope! Tumayo ito at bigla siya niyakap. Napakurap siya. Hayden! I miss you. Saan ka ba pumupunta? Ngayon lang ulit kita na-tsempohan dito. Sabi nito nang umupo na sila. By the way, here's the flowers for you. Hayden, I'm here to tell you something. Ano yon? But let me start by asking you, ano ba talagang gusto mo mangyari? Tatapatin na kita kasi you're a friend and I value our friendship so much. Gusto kita. I want to court you and I want you to love me. Matagal na kitang gusto at matagal ko na yung pinaparamdam mula noon. Hindi mo lang pansin pero lihim kitang minamahal. Nagbukas na ang bibig ni Penelope. Pagkatapos napapikit ng mariin. Pero hindi na pwedeng gusto mo, Hayden. You cannot court me now. You cannot make me love you because I am already in love with someone else. At ang lalaking yun handa akong mahalin habang buhay. Nakita niyang paglalarawan ng lungkot at pagkabigo sa mukha ni Hayden. Nalaglag ang balikat ito at nagpatungo. Hinawakan niyang kamay ng kaibigan at pinasil iyon. Come on, Hayden. I know you'll find someone na mas mahigit pa sa akin. And maybe she can love you and make you see things in a different way. Minsan talaga dumadating tayo sa punto na masasaktan tayo at makakaramdam ng pagkabigo. Pero alam mo ba ako ano maganda ron? Nasaktan man tayo at nabigo, may dumarating pa rin para mahalin tayo na masigit pa sa pagmamahal na inalay sa dati nating minahal. Matagal na tinitigan sa ni Hayden. Tila pinag-aaralan ng buong anggulo niya. Kapag Kwan napangiti ang binata.
Okay, I respect your decision. Maybe I have to let go of the feelings I have for you. She smiled tenderly. Thank you. I believe you will find that girl for you. Saan pa't marami naghahabol sa'yo, di ba? Tumawa si Hayden. Oo, pero mukhang ito rin naman ang huling beses na makakatuntong ako dito. Ha? Bakit naman? Katakot-takot ang inabot ko doon sa isa mong empleyado. Sino doon? Yung bakla. Nagnanakaw ng halik. Hindi napigilan na Penelope ang mapahagalpak. Kaya maghanap ka na ng girlfriend agad para hindi ka naman nakawan pa. Anyway, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Ngumisi ito. Bakit may bala ka bang pakainin ako? Umingo siya. He, si Cathy magpapakain sa'yo. Gusto mo? Namutla ang mukha nito kaya agad naman binawi ang sinabi. Natatawang tinawag niya si Talia at nag-order para kay Hayden. Natapos ang araw na yun hindi niya masyado naalala si Aldover. Pinilit niyang alimin ang sarili at pigilan na huwag maramdaman ang lungkot. Babalik din naman ito at magkakasama ulit siya. Isang linggo lang itong hindi niya makakasama. Bakit pakiramdam niya matagal itong mawawala? Oh no, it is just her. Bumuntong hininga siya. Ngunit kinaumagahan habang umiinom siya ng mainit na gatas, muli na naman siya nangulila kay Aldover. Maaga siyang nagising. Maganda naman ang gising niya ngunit aminado siya na hindi kompleto ang tulog niya. Hinahanap ng katawan niya ang mainit na katawan ni Aldover sa tabi niya. Kapag katabi niya kasi ang binata, parang ito na nagiging unan niya. Pero kagabi, kailangan niyang gumamit pa ng ilang unan para kunwari, maramdaman niya na may katabi siya. Hindi pa ito nakakatawag sa kanya hanggang ngayon. Mamaya pang tanghali niya inaasahan ang pagtawag nito. Natigil si Penelope sa paghigop ng gatas nang marinig niyang ugong ng papalapit na sasakyan. Isang magarang kulay itim na kotse ang tumigil sa harap ng kanyang bahay. Napatay ang dalaga at disoriented na silklay ang buhok gamit ang daliri. Hinaplos ang pisngi upang siguraduhin na wala siyang dumi sa mukha. Bumaba ang isang malaki at matangkad na lalaki sa kotse. Namukhaan na ganyan ito. Ang lalaki walang iba kundi ang bodyguard ni Mrs. Charita Ronquillo, si Santiago. Mabilis inayos niyang pagkakasuot ng maluwang na t-shirt ni Aldover sa katawan niya. Hindi niya alam kung bakit biglang nag-iba ang tibok ng puso niya. Tila bumigat din ang paghinga niya. Anong kailangan nila? Tanong ni Penelope sa lalaki. Tumutok ang mata nito sa kanya na pinadaanan ng tingin ng katawan niya. Kahit alam niyang walang mali siya sa paraan ng pagtingin nito, hindi pa rin niya mag-iwasa mag-init ang pisngi. He was Charita's bodyguard. Malamang ito nagpadala sa lalaki para pumunta doon sa bahay niya. Ipinasusundo ka ni Ma'am Charita, Miss Marquez. Diretsahan at walang paligoy-ligoy na sabi ni Santiago. Nagulat si Penelope. Bakit daw? Gusto kanyang makausap ngayon. Teka lang, alam ba ni Aldover ang bagay na yun? Kung hindi pa magpapaalam muna ako. There's no need, Miss Marquez. Lihim lang kay Sir Aldover magiging pag-uusap niya ni Ma'am dahil ikaw lang ang gusto niya makausap. Nagsalubong ang kilid ng dalaga. Ngunit hindi nakaimik. Nakakabigla. Gusto niyang magtanong kung bakit siya gusto makausap ng ina Aldover ng lihim. Pero sigurado siya, kung ano man ang gusto nitong pag-usapan nila, hindi iyon maganda. She could sense it. Tumikim si Santiago at naiinip na tumingin sa kanya. Pwede ka na magbihis, Miss Marquez. Wala na siya nagawa kaya tumango na lamang siya. Okay, liligo lang muna ka ng mabilis. Maghintay ka lang ng 15 minutes, please. Take your time. Sumama si Penelope kay Santiago papunta kay Mrs. Ronquillo. Kinakalma niya ang sarili kahit abot-abot ang kaba. Buong biyahe papunta sa mansyon ng mga Ronquillo, nag-iisip siya na maaaring maging senaryo ng pag-uusap nila ng ina ni Aldover. Pumasok sa isipan niyang uutusan siya nitong lumayo kay Aldover kapalit na malaking halaga. Lihim siyang natawa. Imposible. Nagtrabaho na rito ang kanyang ina noon at kahit kailan, hindi niya ito nakitaan ng pagiging matapobre. Hindi niya habol ang kayamanan ni Aldover at ang mamanahin nito. Hindi isang huwad ang pagmamahal niya rito. Kaya kahit anuman siguro mangyaring konfrontasyon, ipaglalaban niya ang relasyon nila ni Aldover. Kahit si Aldover pa siguro nasa posisyon niya, yun din ang gagawin nito. Ipaglalaban sa nito. Ilang sandali pa'y narating din nila ang malapalasyong mansyon ng mga Ronquillo. Pagtapak pa lamang niya doon, silulubong na agad sa ng kakaibang pakiramdam. Nanlamig ang kamay ni Penelope at sunod-sunod ang paghinga niya ng malalim. I'm glad you're here. Nagulat si Penelope nang sinlubong siya ng maamong mukha ni Mrs. Ronquillo. Nakangiti ito ng matamis sa kanya. Parang isang ngiti ng mabait na anghel ang nakadikit sa labi nito. Hindi niya yun naasahan. She was expecting the worst, not this. Bagaman nabigla si Penelope, hindi niya pa rin naiwasang suklian ang ngiti ng ina ni Aldover. She was still Aldover's mother. Kailangan pa rin niya makisama dito alang-alang sa binata. Ma'am Charita, magalang na bati niya rito. Kailangan pa rin niyang makisama ng maayos. Mas hindi niya inaasahan nang lumapit ito sa kanya at yumakap. Nakipagbeso-beso ito sa kanya. I am so glad that you accepted my invitation. Ho? Invitation?
Invitation mong matatawag ang magpunta doon ng bodyguard nitong si Santiago at pagsundo nito sa kanya na parang utos mula sa otoridad. I hope you don't mind kung pinasundo kita kay Santiago ng ganito kaaga. Pasensya ka na kung kailangan ko pang ilimit ang pakikipag-usap ko sa iyo kay Aldover. Gusto ko lang naman makakausap ka ng masinsinan. Tumango ang dalaga, naasiwa pa rin ang umiti. Pilit niyang pinakiramdaman kung ano ang tunay na intensyon ng ginang sa pagpapasundo sa kanya. Dahil hanggang ngayon, tanda pa rin niya naging reaksyon nito na makita siyang dala ni Aldover sa family dinner namang ito. She could not forget her face, the way she reacted and took at her with pure anger and disgust. Dinala siya ng ginang sa isang kwarto na napapalibutan ng mga bintana. Napansin niya magandang ambience ng lugar. Kung hindi siya nagkakamali, ganito ang silid kung saan makikita nag-aalmusal ng mga mayayaman. Yun na sigurong breakfast room. Imbes na mga libro makita niya, magagandang halaman at bulaklak ang makikita naka-display sa lugar. Nakakagandaan ng pakimasdan ang mga yon at nakakabawas sa tensyong nararamdaman niya. Very girly din ang malambot na upuan na may floral patterns. Iniyayahan siyang maupo ng ginang. Mabilis na sumunod siya para madali na rin matapos kung anong gusto nitong pag-usapan nila. You own the restaurant, right? Banay na tanong ng ginang. Opo. Magalang na sagot ni Penelope kat alam na naman ng ginang na nagmamay-ari siya ng isang restaurant. So, kamusta naman iha ang negosyo mo? Sa ganda talino mong yan, sigurado akong lumalago pa negosyo mo. Pinigilan niyang mapakunot noo. Bakit pakiramdam niya may ibang ibig sabihin ng ginang sa sinabi nito? At sa kabalita ko, kusang binigay sa'yo ng anak kong malawak na lote sa tabi ng restaurant mo para pagtayo ng isa pang business? Nahigit niyang hininga. Hindi po yun totoo, ma'am. Hindi ko po hiningi. Oh dear, just call me tita. Okay lang naman sa akin kung hindi o binigay si ni Oliver ang lote na yon at tutulungan kanya sa pagpapatayo ng another business. Nagbukas na lang ang bibig ng dalaga. Gusto niyang magsalita at itanggi ang sinasabi nito, ngunit hindi niya magawa. Paano nito nalaman ang tungkol sa bagay na yon? Naulit ba ng binata iyon sa ina? Pero hindi niya kasi na napag-uusapan ni Oliver tungkol doon at inayaan niya sa pangalan ng binata yung lote na noon ay handa na niyang bilhin. Nawala na rin sa isip niya ang pagpapatayo ng isa pang negosyo. Ngumiti ang ginang. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ka nagustuhan ng anak ko. And you're not just a pretty face. There is something more na nagustuhan ni Aldover sa'yo. Salamat po. Nahihiyang ngumiti si Penelope. Pwede ko na po bang malaman kung ano po dahilan ng pagpapunta niyo sa akin dito? Prangkang tanong ni Penelope. Mas magandang tapatin na niya ito upang malaman na niya kung anong intensyon nito sa kanya. Mula sa pagiging maamong mukha, napansin niya mabilis sa pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Mrs. Ronquillo. Bigla-biglang malungkot ito. Nagsalubong ang kilay niya. Nagtaka sa biglang pagbabago ng mukha nito. May problema po ba sa tanong ko? Kung meron po, I'm very sorry. No, iha. Hindi ko dapat na humingi sa akin ng tawad. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang tunay na dahilan talaga kaya kita pinasundo kay Santiago para humingi ng tawad. Oo, aaminin ko, tutulak ko sa relasyon niya ni Aldover. Hindi ko matanggap na kaya niya inaayawan ang mga nirereto namin sa kanya ay dahil sa'yo. Kilala na kita, Penelope. I remember you. You are Roselda's daughter. Yung magandang bata na laging kasakasama ni Roselda kapag dadali ng mga labada dito. But you know, hindi ko kasi inaasahan magkakaroon ka ng relasyon ni Aldover. Alam mo naman siguro na nag-iisang anak ko lang si Aldover, hindi ba? Tumango si Penelope. Alam ko po yun. Natural lang naman para sa isang nantulad ko na maging overprotective para sa kanya. Naisipin ko sino yung mga alam ko makakabuti sa kanya. I love my son very much. He is my only child since hindi ako pwede magkaanak pa. Kaya gusto ko siyang ingatan hanggat kaya ko. Pero ngayon, hindi maganda relasyon namin bilang mag-ina. Galit siya sa akin. Maluha-luha ang mga mata ng ginang habang nagsasalita. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito, tumatago sa kanya. Pwede ko po malaman kung bakit kayo nagkagalit dahil yun sa pagtutol ko sa relasyon ninyong dalawa. Natahimik si Penelope at napatungo. Alam na niya iyon, ngunit hindi pa rin niya maiwasang masakta na sa bibig pa ng ina ni Aldover marinig ang salitang yon. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Yun lang po bang dahilan kaya pinapunta niyo ako rito? May iba pa. Hindi inaasahan ni Penelope nang kunin ni Mrs. Ronquillo ang kamay niya at pinisil iyon. I want to say sorry kung naging kontrabida man ako sa relasyon ninyo ni Aldover. Iniisip ko lang naman yung makakabuti sa anak ko. But then na-realize ko na mali. Mali na tumutol ako sa maging kaligayahan ng anak ko. Mali na pag-isipan kita ng hindi maganda para kay Aldover. Kaya tinaon ko na makausap ka kung kailan wala si Aldover. Kasi alam ko hindi niya ako hahayaan. Baka isipin niya nasaktan kita at palayuin sa kanya. Tahimik na pinag-aralan ng Penelope yung mukha ng ginang. At nakita niyang sincero ito sa sinasabi. Nagkita niya ang paghingi ng tawad sa mga mata nito. At nararamdaman niyang totoo sa loob nito ang paghingi ng tawad. Nag-init ang mga mata niya at sinserong umiti sa ginang. Naiintindihan ko po ang side niyo.
Mapapatawad mo ba ako kung naging makasarili ako? Umiiyak ng ginang at kahit tumutulong luha nito, hindi man lang nababawasan ang ganda nito. Siyempre po, we all deserve second chances, ma'am. Oh please, from now on, call me mommy. Yun ang tawag sa akin ni Aldover kaya gusto ko yun na rin ang tawag mo sa akin. Pasasan ba't maging mag-asawa kayo at magiging daughter-in-law kita? At magkakaroon din ako ng apo sa inyo. Lumapad ang ngiti ni Penelope. Hindi na imasang mapawala sa saya. Sige po, simula ngayon tatawagin ko na rin kayong mommy. Binuka nito ang mga braso at niyakap siya. Napapikit siya sa saya at galak na humaplos sa puso niya. Napakasarap sa pakiramdam na sa wakas, tanggap na siya ni Mrs. Ronquillo bilang nobya ni Aldover. Nabawasan ang mga pangamba niya at tiyak matutuwa ang binata kapag nalaman na ayos na sila ng ina nito. Hindi siya piniyagan ni Mami Charita na umalis agad. Niyaya siya nito mag-breakfast muna na hindi naman niyang tinanggihan. Bukod sa nakaramdam siya ng gutom, gusto rin naman niya makasama itong mag-almusal. Yun ang unang beses na makakasama niyang ginang na kumain. Hindi niya maipaliwanag ang saya na makasamang ina ni Aldover na mag-breakfast. Na-overwhelm siya na makita niya ang pag-aasikaso nito sa kanya. Maganda sa baby ang pag-inom ng gatas at pagkain ng masusustansyang prutas. Sabi nito habang nasa breakfast room sila. Nung pinagbubuntis ko pa lang si Aldover, nakahiligan kong kumain ng mangga. Alam mo yung kinalabawan? Ay opo, mahilig po si mama sa kinalabawan. Yun daw po kasi ang lagi niya request kay papa. Sa hindi malamang dahilan, napansin ni Penelope mabilis sa pagdaan ng estrangherong emosyon sa mukha ng ginang. Sa sobrang bilis niyon, hindi na lamang niya masyado napansin. Gumiti lang si Mrs. Ronquillo at inibang usapan. So, kamusta naman kayo ni Aldover bago siya umalis ng bansa? Hindi ba kayo nagkaroon ng tampuhan? Bigla niya naalala na nakita niya si Beatrice at Aldover sa Sweet Cafe. Mabilis din niyang winilis ang imahe sa kanyang utak. Napag-usapan na naman nila ni Aldover ang tungkol doon at naging malinaw naman sa kanya na walang relasyon ng mga ito. Wala siyang dapat ipangamba. Ayos naman po kami. Ang totoo nga po, nangako siya na pagkatapos ng trabaho niya doon, magbabakasyon kami. Napansin niyang lumungkot ang mukha ng ginang. Mabuti pa maayos siya magpaalam sa iyo. Samantalang di ko man na nakakausap ang anak ko bago siya umalis. Nakaramdam siya ng awa para dito. Huwag po kayo mag-alala. Kapag tumawag po si Aldover sa akin, sasabihin ko po sa kanyang kausapin kayo. Alam ko po na unawaan din kayo noon at di rin kayo matitiis noon. Lumiwanag ang mukha nito. Talaga, iha? Gagawin mo talaga yon? Opo. At sasabihin ko na rin po sa kanya na wag na siya magalit sa inyo. Malawak po ang pangunawa ni Aldover kaya siguro ako maintindihan niya. Hinawakan nito ang kamay niya at pinisil. Maraming salamat talaga, iha. Ngayon mas naunawaan ko kung bakit nahulog ang loob ni Aldover. Mabait kang babae at malawak rin ang pangunawa mo sa mga bagay-bagay. You really deserve my son's love and attention. Napangiti si Penelope. Para po kay Aldover, gagawin ko pong lahat. Nasa po nito ang dibdib at natutuwang tinignan siya. You're such a sweet, kind and pretty woman. Hindi ko alam kung sasabihin ko sa iyo o hindi. But my son could really be selfish and stubborn sometimes. Mahinhin na humugot ng malayang buntong hininga ang ginang. Napakulot noon si Penelope sa sinabi nito. Ano pong ibig ninyong sabihin na selfish and stubborn? Mommy? Asiwa pa rin siyang tawagin tong mommy. Pero siguro naninibago pa lamang siya. Di bale, masasanay din naman siya. I don't know if I have to tell you this, pero siguro bilang magiging asawa mo ng anak ko, dapat mo na rin malamang hindi magandang takbo ng negosyo namin sa States. Dahil sa pagiging abala niya sa iba pa niyang negosyo o sa ibang parte ng Asia, napabayaan niya ang business na tinayo namin noon sa States. Halos doon na nagmula ang pinakamalaking income na nakukuha namin. Hindi naman kaya ni Kendricks na siya lang ang masikaso doon. He needs a lot of time para maayos na naging problema ng business namin doon. Isa pa, hindi na rin magandang kondisyon ng katawan ng asawa ko. Kailangan niya rin magpahinga paminsan-minsan at advice ang doktor niya na huwag masyado magpaka-stress sa work. Napatango si Penelope. Alam na po ba ni Aldover tungkol doon? Maluhaluhang tumango ito. Yes, but sabi niya wala siyang pakialam. Ang tinututukan lang niya ang sariling negosyong pinatayuan sa Batangas at ang pagiging pulis niya. Ni hindi man lang niya masilip ang kalagayan ng negosyo ng pamilya niya. We also need his help and cooperation. Bilang magulang niya, nakikiusap ako sa tulong niya. Ano po ang sabi ni Aldover? Pumayag naman siyang asikasuhin ng business namin sa US dahil nga hindi maganda sa kalusugan ni Kendricks kung siya mag-ayos ang problema. Siya na lang ang pupunta, but only for a week. Hindi ko maiwasang maghinanakit sa anak ko. Bakit? Yun na bang panahon na kaya niyang ibigay na tulong sa amin? Sinubukan ko siyang kausapin kung pwedeng bigyan pa niya na mas malaking panahon ang negosyo namin. Sa katunayan, hindi ako natatakot kung mawalang malaking negosyo namin sa US. Mahigpit man siguro ko sa kanya at overprotective. Mahal ko ang aking anak at ang kapakanan niya ang iniisip ko. Para sa magiging pamilya niya ang pinagagawa ko sa kanya. Para sa inyong dalawa at sa magiging anak ninyo. Tumulo ang luha ni Mrs. Ronquillo at humikbi. Parang naramdaman ni Penelope ang lungkot na naramdaman nito. Tila nanikip ang dibdib niya sa narinig.
Hinawakan niyang kamay nito at pinsel. Kung meron po ako may tutulong sa inyo, sabihin niyo lamang po. Pwede ko pong makumbinsi si Aldover na bigyan niya muna ng pansin ng negosyo. Bilang tulong ko na rin po sa inyo ni Tito Kendricks. Pinahid itong luhat parang nahihiyang tumingin sa kanya. I'm sorry, Iha. Sa'yo ko pa talaga sinasabi ang mga to. Wala pong problema sa akin. Gusto ko rin po makatulong sa inyo kahit sa malit na paraan. Oh no, wag na. Sigurado mas magagalit sa akin si Aldover kapag nalaman niyang kinausap kita at sa ganito pang bagay. Ayoko namang madagdagan pa yung dahilan niya para lumayo sa akin ang anak ko. Wag po kayo mag-alala. I can talk to him. Papaliwanag ko po sa kanya yung side niyo. Gagawin mo ba talaga? Tumango siya. Ngumiti ito. Sa katunayan, naisip ko rin ng bagay niyan. Maybe you can explain to him na hindi ako tutod sa relasyon ninyo at handa na akong tanggapin ka sa pamilyang to. Alam ko, nagkamali ako sa inyo. Lalo na sa iyo, Penelope. But now I realize you're not what I think you are. So I guess I need your help, Penelope. Ikaw lang ang makakatulong sa amin para makumbinsi si Aldover na magstay pa ng 1 month sa US. Help me. 1 month? Hindi niya hinalata ang pagkagulat. Kung kukumbinsi niya si Aldover na magstay doon ng 1 month, matagal ulit silang hindi magkikita. Tiyak na mas lalo siya mangungulila sa binata. Ngunit inisip niya magandang nangyari sa araw na iyon. Kinausap siya ng ina Aldover at buong pusong tinanggap. Hindi nagtututol sa relasyon nila ng binata. Kakausapin ko po si Aldover mamaya. Sa wakas ay sagot niya. Kaya niyang magtiis ng 1 buwan hindi makita si Aldover. Kung ang kapalit naman iyon ay ang kapakanan nito. Yun ang mahalaga na sandaling iyon. After that, wala na silang poproblemahin pa ng binata. Dahil sa magandang pagtanggap ng ina Aldover kay Penelope, masaya siyang kinausap ang binata kinagabihan. Hindi pa ito makapaniwala nung una. Iniisip pa nito nagbibiro siya sa sinabi. Pero nang pinakita niya dito ang picture na in-upload niya sa Instagram kasamang ina nito habang nagbe-breakfast, saka lamang ito naniwala. How come? Pumunta ka ba ng kusa sa bahay? Tanong ni Aldover sa kabilang linya. Of course not. Agad na sagot ni Penelope. Nakakaya naman akong kusang pumunta doon. Dumating kaninang umaga dito sa Santiago at sinabing pinapasundo ka ng mommy. And then yun, kinausap niya ako. Nagsorry siya sa akin sa pagtutuloy ng una sa relasyon natin. And I forgive her. Just like that? She rolled her eyeballs. Siyempre, oo. Hindi naman ako ma-pride na tao. Alam mo yan. Tumawa ito sa kabilang linya. Pero pagdating sa akin, ma-pride ka. Aba, hoy. At kailan ako naging ma-pride pagdating sa'yo? Batukan kita dyan eh. Noon, nung high school pa lang tayo. Sa tawag ng pride mo, hindi mo maamin-amin na lihim na pinagdanasaan mo ko noon. Namilog ang mga mata ni Penelope. Anong pinagsasabi mo dyan? Bumuga ito ng hangin. Ayos lang kung di mo pa rin maamin ang bagay na yun. Okay lang yan, Han. Kahit alam ko na kasintag ng flagpole ang pagnanasa mo sa akin noon. Hindi kita masisisi. Pogi problems. Heist. Abat, hoy, wag kang mayabang dyan. Kung hindi mo pa alam, ikaw itong kasintag ng flagpole ang pagnanasa sa akin, no? Baka nga mas mataas pa eh. Os, panunokso pa ng binata. Heh, kung makapagyabang ka, kala mo kay galing. Unting giling ko lang naman nilalabasan ka agad sa pants. Shit. Bilyang napahagikik si Penelope. Nakikita niya sa isip ang pamumutla sa mukha ni Aldover. Paano mo pa naaalala yun? You are drunk that night. You're not supposed to... Napahalakak si Penelope. Oh, my dear boyfriend. Lasing man ako ng oras na yun, alam ko pa rin ang nangyayari sa paligid ko. Wala lang akong kontrol sa sarili ko, but that doesn't mean na hindi ko ginustong ginawa ko. And you? I could still remember your moans of pleasure in my head. Ubod ng kapilang napangisa si Penelope. He groaned. Oh, come on, Han. Matagal na nangyari yan. Huwag mo akong ipahiya. Hindi kita pinapahiya. Pinapaalala ko lang sa'yo na sa ating dalawa. Oo na, oo na. Sa ating dalawa ako nasa ilalim. Why? You always want to be on top. Bruce kong kumawala ang tawa sa binata. Aldover. Okay, ikaw nang panalo. Kumain ka na ba? Kumain na ako kanina lang. Ikaw ba? Oo, nandito na ako sa kwarto, nakahiga sa kama. And I'm missing you already. Kung pwede lang na bumalik ako dyan sa Pinas, gagawin ko agad. Because I am missing your touch, your kiss, your face. I am missing you so much. Oh, Aldover. Pareho lamang sila ng nararamdaman. Kung maaari nga, sumunod siya dito sa US para makasama ito. Lalo na ngayon, kailangan niya itong kumbinsin na manatili muna doon sa loob ng 1 buwan. Nangako siya sa ina nito na gagawin niya may kakaya niya upang makumbinsi ang nobyo. Pero masaya ako na ayos na kayo ni Mommy. Meron din palang magandang naidulot ang pagpunta ko dito. Yes, but Aldover, may gusto sana akong hilingin sa'yo eh. Sure, hon, anything for you. Pwede ba nabigyan mo muna ng pansin ang negosyo niyo dyan sa mas matagal na panahon? Let's say, magstay ka dyan for 1 month. What? 1 buwan? You heard me right. Can you stay there for 1 month? Ayaw mo ba ako makita muna? No, of course not. Mabilis ang tanggi ng dalaga.
Bakit naman hindi ko gustong makita ka? Hindi ko alam sa'yo. Iba na ang tono nito. Parang lumilitaw sa isip niya ang madilim na mukha nito. Bumugas siya ng hangin. Kailangan niya makumbinsi ito. Try harder, Penelope. Harder. Aldover, honey. Nilambingan niya ang pagtawag sa pangalan nito. I know that's too much. Hindi dapat ako humihiling sa'yo. Dapat lang talaga. Because that is really too much, Penelope. 1 month? Are you out of your mind? Nasapo niyang noo. Aldover, listen. No. Madaing sagot nito. No? What do you mean by no? No, I'm not going to listen, and no, I'm not going to stay here for 1 month. Kung ang dahilan mo lang ay para matutukan ko ang negosyo namin dito, yun ang desisyon ko. Si Mommy bang nagsabi niyan sa'yo? Kapakanan mo lang naman ang iniisip niya, Aldover. Para sa'yo lahat ng yun. Huwag ka na makialam sa mga bagay na wala kang alam, Penelope. Kahit kumbinsin mo pa ako, my answer is still no. Pagkatapos ng pag-uusap na yun, nag-init ang mata ng dalaga. Bigong napahiga siya sa kanyang kama at napatitig sa kisame. Bakit di mo lang nito hinayaan na matapos ang gusto niyang sabihin? Hindi mo lang nito pinakinggan ang sinabi niya. Tumulong isang buti ng luha sa pisngi niya. Mabilis na iyong pinahid. Kung ayaw nito ay di wag. Pinatay niya ang cellphone. Kung tumawag man sa kanya bukas ng binata, sisiguraduhin niyang hindi ito sasagutin. Sa naging pag-uusap ni Penelope at Mrs. Ronquillo, totoo kaya ang pinakitang kabutihan nito at pagtanggap ng ginang sa dalaga? Makumbinsi kaya ni Penelope si Aldover na pagbigyan ng ina na 1 buwan pang pananatili nito sa US. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.